Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. At sabi natin kanina, itsa-chap-chap natin yung naging sona ng ating Pangulo para ma-highlight natin yung mga importante niyang sinabi para sa kapakinabangan ng bawat pamilyang Pilipino. So tamang-tama ito dito sa Life with Dante M. Sabi dito kasi sa balita ng Billionaire News, no other Billionaire News, no other admin has this. Sabi ng DSWD, yung anti-hunger program ng ating Pangulong Bongbong ay nagpapakita na ng real results. Walang gutom sa 2027. So sabi po ni Secretary Gatchalian, Rex Gatchalian, di walang gutom program launched in 2023 is delivering results among the country's poorest households. No administration except the Marcos Jr. administration has a concrete anti-hunger program. Sabi po ni Gatchalian. Ang maganda po sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, may balance. Lahat ng sektor, the youth sector, education sector, the agri sector, the business sector, tinututukan lahat ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi yan pangangailangan ng bawat mamamayang Filipino. At lalo na yung sektor ng mga maralita. Hindi tulad ng previous administration, lahat lang droga. Yun lang ang highlight. Dito po, hindi pinapabayaan yung sektor ng sa peace in order, sa drugs. And in fact, sabi ng ating Pangulong Bongbong, nalampasan na nga yung previous administration in terms ng accomplishment sa paglaban po sa droga. Bloodless pa siya. So sabi dito, the program institutionalized through Executive Order number 44 in 2024 provides monthly electronic food credits worth 3,000 pesos sa mga low-income families. As of July, it has reached 300,000 households. So sa survey na ginawa ng SWS commissioned by Globe Telecom showed that the share of beneficiaries experiencing moderate hunger fell by 4.1% from 48.7% in October 2024 to 44.6% noong December. So among those 300,000, 4% of families are now saying they are no longer experiencing hunger. They are food secure, sabi po ni Secretary Gatchalian. Di ba nakakatuwa, mga kababayan, ito mga developments ng balita, nababawasan yung mga mahihirap, nababawasan yung mga nagugutom, yung nagsasabing wala silang makain. Sinusupport ng ating gobyerno na makatayo sa kanilang sariling paa. Hindi naman po ito yung lifetime na gano'n ang gagawin ng gobyerno para hindi naman po sila umasa. Kundi sa kanilang kagipitan po, tinutukuran muna ng ating gobyerno para makatayo sila sa sariling paa. So the initiative, sabi po ni Gatchalian, includes a work and training requirement. Able-bodied recipients must attend job fairs sponsored by the Department of Labor and Employment, while those lacking skills are referred to Technical Education Skills Development Authority programs. These programs has conditions, sabi po niya. Now that there's additional food from the government, you have to work. It's a one-to-punch approach, sabi po niya. Yung walang skills, iti-training ng TESDA. Ito yung sinasabi natin. Do not just give them fish, but teach them how to fish. Kasi po, sabi sa old saying, pagbibigyan mo lang anya ng pagkain palagi, yung tao, parang yung ginagawa na lang natin yan, ginagawa nating dependent na lang sa ayuda. Yung mga nagsasabing sinasanay sa ayuda, hindi ganun ang intensyon ng ating gobyerno. May ayudis sila, for the meantime, wala pang trabaho. At ginagawa din ito sa ibang bansa. Pero may mga kondisyon. Kailangan maghanap sila ng trabaho. May tulong pa rin yung DOLE. May mga job fairs. Kung walang skill, iti-training ng TESDA para makatayo sa sariling paa. Hindi yung lagi na lang araw-araw humihingi ng tulong. Di ba po? For if you give them fish, you are just feeding him for
one day. But if you teach them how to fish, you are feeding him for life. Ganon ang prinsipyo mga kababayan na ginagawa ng ating gobyerno. So, nakakatuwa ang ganitong approach mga kababayan. At ito yung tamang approach. So sabi rito, the program also seeks to promote better nutrition, particularly for children, by steering families toward healthier food options from accredited stores, sabi po ni Gatchalian. So ito pong walang gutom program is part of a broader strategy, national strategy, to invest in human capital. We cannot unlock their potential if we are not investing in them. If they are hungry gutom sila, hindi sila makakapunta sa eskwelahan or are stunted. So tinitingnan namin ito as investment in human capital. O ngayon, pakinggan pa natin yung ibang mga sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA kahapon po. 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat. Hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Di ba? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Maayos na hanap buhay talaga ang mabisang pantiyak laban sa kahirapan at laban sa gutom. Dumarami ang mga nalilikhang hanap buhay sa ating bansa ngayon. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Ipagpapatuloy natin ang pagbibigay ng puhunan sa mas marami pang negosyante para makapagsimula ng maliit na negosyo o micro-enterprise sa mababang interes at walang kolateral. Pati na rin ang kapital at proteksyon para sa mga yamang isip. At para sa mga tinataguyod natin mula sa kahirapan, patuloy tayong nagbibigay ng libreng training at puhunan para makapagtayo sila ng sariling negosyo. Hindi tayo titigil hanggang halos 2.5 milyon maralitang pamilya ay matutulungan natin na magkaroon ng kanilang sariling maliit na negosyo. Palalaguin natin ang mga industriya, mga pabrika ng sasakyan, pulmahan, electronics, biotechnology, pharmaceuticals, critical minerals, telang Pinoy, halal, construction, mga planta ng kuryente. Ngunit, nananawagan pa rin ako sa ating mga negosyante. Mamumuhunan kayo sa ating agrikultura. My single resounding message to the international business community is this: the Philippines is ready. Invest in the Filipino. Our cavalcade of dependable and hardworking Filipinos, innately skilled, adaptable, and possessed with a heart for service are here, ready to work and to succeed with you. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Diba? Kamakailan lamang ay nampay nating nailinsad ito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kagaya sa San Juan, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, sa Cebu, sa Bacolod, sa Guimaras, Siquijor, Davao del Sur. At dahil sa ilalaan nating 113 bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahalaan. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing naming economic sabotage. Bilang pangunahing solusyon sa taas na presyo ng baboy, pinalalakas natin ang ating lokal na produksyon. Namimigay tayo ng mga biik at inahin
nagpapatayo din tayo ng mga biosecured facilities upang lubos na pababain ang presyo ng karne nagsimula ng magbakuna labang sa ASF at palalawigin pa natin ito ng pagbabakuna sa lahat. Pinataas natin ang produksyon ng palay, mais, pinya, saging, mangga, kape, kakao, kalamansi, tubo, sibuyas, bawang at iba pang mga agricultural products. Mula nagsimula itong administrasyon, mahigit 8.5 Noon, laging reklamo ng mga tao yung mahal na sibuyas. Ngayon na wala ng problema, wala nang sinasabi sila. Nakalimutan na yung ginawang solusyon ng ating Pangulong Bongbong. Diba? Kasi po, ang ugali ng mga critics ay humanap ng mga diferensya lang. Silipin yung mga diferensya. Pag walang diferensya, gawa ng diferensya. Yan ang problema sa mindset ng karamihan sa atin po. Pag magagandang balita, ayaw makinig. Kaya sabi ko, ulitin natin ito. I-chop-chop natin ang naging sona ng ating Pangulo para tumino sa isipan ng ating mga kababayan na may ginagawa pong solusyon ang ating Pangulo para mapagaan ang buhay ng bawat pamilya, pamilyang Pilipino. You see? O ngayon, may narinig pa kayo na problema sa presyo ng sibuyas? Di ba wala na po? Kasi yung iba po talaga ang ginagawa, economic sabotage, tinatago nila para imanipula yung presyo. Yan po eh. Milyong magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng tulong. Lalo pa natin paiigtingin ang mga programa ng pamahalaan para mas marami pa ang matutulungan. Libo-libong kilometro ng farm-to-market road na ang ginawa na at libo-libong kilometro pa ang pinapasinayaan. Libo-libong ektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa at libo-libong ektarya pa ang patutubigan. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka at mangingisda. Marami po tayong ipapatayo na rice processing system. Itong mga pasilidad at mga bangkang yari sa fiberglass na ipamimigay naman sa mga mangingisda. Lahat ng ito ay sumusuporta sa kanila mula paghahanda, sa pagpunla, pag-ani, pagbiyahe hanggang sa pagbenta. Milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa puno ng niyog bilang pangunahing kabuhayan. Mula ngayong taon, hindi bababa sa 15 milyong hybrid at mataas na klaseng mga binhi ng niyog ang ating itatanim sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At itutuloy natin ito hanggang 100 milyong puno na ng niyog ang ating maitatanim sa buong Pilipinas. O diba? Kasi pinuputol yung mga nyug ko, ginagawang Coco At upang Lumber. lubos na industriya ng niyog, hihilingin natin sa Kongreso na amyendahan ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act para naman maging mas angkop sa mga pangangailangan ng ating mga magsasaka. Bahagi lamang ito na ginagawa nating malawakan pagpapalakas ng iba't iba pang mga industriya. Kasama dito ang industriya ng asin, pagproproseso, pag-export ng niyog. Sa tulong ng DOST, ginagamit natin ang mga magagandang dulot ng agham tulad ng mga nadiskubre at nagawa ng ating mga siyentipiko at inventor. Pati na rin ang mga modernong pamamaraan tulad ng mga bagong binhi, pataba, makinarya at estratehiya gaya ng intercropping at off-season technique. Naghihintay din sa ating kabataan ang mga kurso, programa at mga scholarship sa larangan ng agrikultura upang ito ay kanilang gawing hanap buhay balang araw at maipapagpatuloy ang marangal na kabuhayan ng kanilang mga magulang. At para sa susunod na ating salinlahi ng mga magsasaka, tiyak na magiging kanila na ng tuluyan ang lupang sinasaka nila. Ayos na ayos. Lahat na may lupa. Pinabibilis ng DA pamamahagi ng mga CLOA at ng mga e-title, pati na yung mga COCROM bilang patunay na wala ng utang ang mga benepisyaryo ng agrarian reform.
Libre na lahat, mga kababayan. Nabura na yung Bagaman utang. dumarami ang atin ng kuryente sa buong bansa, lalo na ang mga bagong teknolohiya at malinis na enerhiya tulad ng solar, windmill, natural gas. Bagaman kilalang kilala na tayo sa buong mundo dahil sa pagpapahalaga natin sa renewable energy, nariyariyan pa rin ang mga problema sa enerhiya na damang-dama ng bawat Pilipino. Kagaya ng 3 milyong kabahayan na wala pang kuryente. Palagi ang brownout at ang mataas na presyo ng kuryente. Kaya binibilisan nating mabigyan ng koneksyon at pinapalakas palalo ang kakayahan ng ating gumagawa ng kuryente. Pagpasok ng administrasyong ito, mahigit 5 milyon ang mga bahay na wala pang kuryente. Sa loob ng 3 taon, 2.5 milyong kabahayan ang ating nakabitan na may kuryente na sila. O, di ba? Sa susunod na 3 taon, 200 planta ang ating tatapusin. Ito ay may kakayahan magpailaw sa 4 na milyong kabahayan o sa mahigit na 2,000 pabrika o sa halos 7,000 tanggapan at negosyo. Hahabulin at tutuparin ng DOE at NEA ang natatakdang dami ng mga kabahayang makakabitan ng kuryente ngayong taon hanggang 2028. Lalo na sa Quezon, sa Camarines Norte, sa Palawan, sa Masbate, sa Samar, sa Negros Occidental, sa Zamboanga del Sur. At sa pagtatapos ng 2000, dagdag na mahigit 1 milyong kabahayan pa ang magkakaroon na rin ng kuryente sa pamamagitan ng solar power home system. Para lalo pang makatipid ang ating mga kababayan at maipagbili ang anumang sobrang kuryente nila, isusulong na ng Department of Energy ang net metering program at pabibilisin din ng ERC ang proseso ng pag-aproba nito. Ayos. Habang inaayos natin ang ating sistema ng enerhiya sa bansa upang maipababa ang presyo, pinapalawig pa natin ang lifeline rate. Bukod sa mga miyembro ng 4P, kasama na rin ngayon ang mga pamilyang nasa listahanan na maliit lamang ang kinikita at ang konsumo naman ay hindi lumalampas sa lifeline rate. Hindi ko palalampasin ang nangyari kamakailan sa Siquijor. Dahil sa malawakang brownout, napilitan pang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan. Naperwisyo nito ang mga taga roon, ang kanilang turismo, kanilang negosyo, ospital, sari-saring serbisyo. Sa ginawa nating investigasyon, ano yung ating natuklasan? Mga expired na permit, mga sirang generator na halatang napabayaan, kaya sunod-sunod na bumibigay, mabagal na aksyon at kawalan ng maayos na sistema ng pabili ng krudo at ng mga pyesa. Ipinag-utos ko sa DOE, NEA at ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Siquijor bago matapos ang taon. Titiyakin namin na maitatag agad ang mga pasilidad para sa pangmatagalang lunas sa kanilang problema sa kuryente. Hindi na dapat ito maulit-muli. Iimbestigahan ang naging kapabayaan nito at ang iba pang mga katulad na kaso sa buong bansa. Dapat nilang ayusin ang pamamahala ng mga kumpanya ng kuryente at ipag-utos ang pag-refund kung kinakailangan. Ayos. Tulad ng pagkain, nakasalalay ang buhay natin sa tubig. Marami tayong mga malalaking proyekto na nakalakat-latag para sa butihing supply at malinis na tubig sa buong bansa. Meron din tayo mga makabagong sistema upang salayin ang tubig at gawin itong malinis para mainom, lalo na para doon sa mga taga-isla. Ganun pa man, marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Yun, binakita si Sa lawak ng Villar. reklamo, Pamilya niya may control. 6 na milyong consumer sa buong bansa Prime water. ang kasalukuyang naapektuhan. Nakita ko na ang report. Kaya't ginagawa ng luwa ngayon ang mga mabisang hakbang
laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Prime water. Ng bilyar. Palakpakan sila. Tiyakin ng luha na may lalagay na sa ayos abig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Tapos, ang prime water. Natin ang tumambad na realidad tungkol sa ating mga kabataan ngayon. Ang lalo na sa matematika, sa agham, sa pagbabasa at sa wastong pag-unawa. Ang mga nagda-drop out at mga hindi nakakapagtapos sa junior o senior high school. Ang kalahating milyong bata na nagbabanat na ng buto. Kung tayo ay nagpupundar ng malaki para sa infrastruktura, mas malaki pa ang ipupundar natin para sa ating mga mamamayan. Para sa mga kabataan. Ito ang pangunahin natin hanggang matapos ang administrasyon. Puspusan nating inaayos at pinapaganda ang ating sistema ng edukasyon. Sa lahat ng mga pinahahalagahan ng administrasyon, ito pa rin ang nasa rurok. Ngayong taon, sinimulan na natin ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program. At pinalalakas din natin ang Early Childhood Care and Development na hango. Ito ay hango sa dalawang mahahalagang batas na ipinasa ninyo dito sa Kongreso. Maraming mag-aaral ang nakakaranas ng bullying o kaya ay nagde-depress. Binabantayan din natin ang mental health ng ating kabataan. Magdadagdag tayo ng mga school counselor na magsisilbing sanggunian at gabay nila. Naglaan tayo ng 1 bilyon para makapagtayo ng mahigit 300 barangay child development center sa buong bansa. Ayos na ayos ba? At ang pinaka-priority ay yung mga nangangailangan na puok na malalayo. At pauna lamang yan, unti-unti nating tutugunan ang matinding kakulangan sa daycare center na nabinbin mula pa noong 1990. Ay, grabe. Pinas natin ang pagpabakuna ng mga bata. Sa DOH, kumpletuhin na natin ang bakuna para matapos na sa lalong madaling panahon na kumpleto na lahat ng ating mga anak ay nabakunahan na. Sa ilalim naman ng bagong lunsad na Yakap Caravan, matitignan na ang kondisyon ng kalusugan hindi lamang ng mga mag-aaral, kung hindi pati na ang mga guro. Mabibigyan sila ng libreng medical check-up, libreng lab test tulad ng cancer screening at libre na gamot. Grabe. Sa nakaraang 3 taon, 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong Lalaan tayo ng sapat na pondo para rito. Alang-alang sa mga ating mag-aaral, hihilingin ko ang buong suporta ng ating Kongreso. So yan mga kababayan, napakagandang suna ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Addressing the problems ng bawat mamamayang Filipino, bawat pamilya. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, bagong YouTube channel, Life with Dan TM, click subscribe nyo po. At yung mga gustong magnegosyo po para umangat sa buhay, itry nyo po na magnegosyo nito. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Ito yung bago naming binibenta online.
Sa mga business inquiries po ninyo, pwede kayong dumirekta sa akin. Mag-message po, Dante Maravillas or Dante Maravillas Vlog. O kung hindi, doon sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. So lagi nating tatandaan mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po.